Nagulat naman dito si Damian at nanlaki ang mga mata nito at sa isip-isip nito na nagising ba siya dahil sa matinding gulat mula sa labanan. Hinawakan nito si Mia at tinatanong nito kung anong klaseng pusa ito. Tumalim ang titig nito at sinasabi nito na pero kung wala siyang makikita, yung bayawak ba na yan dyan, na si Slara. Nagulat naman dito si Slara at tinatanong nito kung paano. Isang buong buwan niyang ginugol ang pagpapaadik sa kanya sa pabangong pampatulo, para lang patulugin siya. Sinasabi ng kakagising lang na naintindihan niya ang punto ng ginawa niya sa kanya. Sa isip-isip ni Damian na kung tama ang kanyang alaala. Tumalon at umatake na ang bata at tinatanong nito kung gusto niya na bang mamatay. At sa isip pa ni Damian na siya ang hari ng mga mersenaryo na si Karl Hopper. Ang kalaban na halos hindi niya natalo matapos ang isang linggong pakikipaglaban noong siya ay isang Death Knight. Siya ang pinuno ng pinakadakilang unit ng mga upahang mandirigma sa kontinente, bilang isang superhuman na kalahating dragon at kalahating tao. Sinasabi ni Slara na habang hindi pa siya lubos na gising, pasusukuin niya siya. Umatake na si Slara, pinalibutan niya si Karl Hopper, at napapamura ito. At gumanti ito ng pag-atake at tinamaan ito sa kanyang ulo at sinasabi nito na nakakainis na siya. Bumagsak ito na parang kidlat, at bumagsak ito sa harap ni Damian, at sa isip-isip nito na tinalo niya ang isang master class na parang larwang sawa. Kahanga-hanga siya. Tinapakan niya ito at sinasabi ni Karl Hopper na kinausap niya siya, dahil nagustuhan niya siya, pero nagmataas naman siya. Sa isip-isip ni Damian na ang tanging nilalang na nakahihigit sa lahat sa buong mundo. Isa siyang Grandmaster. Tinignan niya si Damian at tinatanong ni Karl Hopper na kung sino siya. Tumatawa at sinasabi nito na ganoon ba? Siya pala si Damian Haxon, ang honorary knight ng simbahan na yun. Sinasabi ni Damian na oo, nagkataong hinahabol niya ang isang dark mage habang napapadaan siya. Ganito nangyari ang sitwasyong ito, sir. Sinasabi ni Karl Hopper na halos mapatay niya ang kanyang benefactor nang hindi niya siya nakikilala. Fafnir Mercenary Corps Grand Commander, Karl Hopper. 72 Grandmaster. Tinatanong ni Damian kung paano sila napunta rito, sir. Sinasabi ni Karl Hopper na noong lumapit si Slara, alam niya na agad na isa siyang dark mage. Pero nang makita niya ang ganda niya, naisip niyang maglaro-laro muna. At ito ang kinalabasan. Sa isip-isip ni Damian na isang matandang lalaki na gumagawa ng kahit anong gusto niya. Aba, kahit noong nakaraang buhay niya, sinasabing nagkaroon siya ng 100 asawa. Tumatawa at sinasabi nito na maaari sanang naging napakasama ng kinahinatnan nito. At napapaisip si Damian kung bakit sinusubukan ni Dorgo na kidnapin ang Mercenary King. At ang Erebos din. Gusto niyang hukayin ang kanyang soul memory, pero nakamasid ang matanda. May dumating at sinasabi nito na commander. Nandyan pala siya. At may sumisigaw din ang ama. Sinasabi ni Karl Hopper na mukhang nagpakita na rin sila matapos nilang makita ang pagtama ng kidlat niya. Sinasabi ni Damian ang mga tigolines. Sinasabi ni Karl Hopper na ayos lang yan, hindi niya naman pwedeng utusan ang benefactor niya na maglinis. Dapat niya siyang bigyan ng gantimpala. Bubuksan niya ang kanyang kabangyaman at ipapadala ito sa kanyang bahay. Sa ibang lugar, may isang tao na may gumagalaw ng isang bangkay. Ito pala si Dorgo, at sinasabi nito na ito na yun. Gagana sana ito kung ginawa ng ganito. Napakasimpleng bagay lang pala nito. Patuloy siyang nakakakuha ng inspirasyon, mabuti. May dumating at ito ay may dalang balita, at sinasabi nito na mukhang nabigo si Slara na bihagin ang Mercenary King at siya ay nasawi. Sinasabi ni Dorgo na ganoon ba? Sayang naman, siya sana ang gagamitin niyang base para makalikha ng Death Knight, maghahanap na lang siya ng iba. At batid ng may dalan balita na may isa pa. Ang Demon Sword na Erebos na kasalukuyang inililipat ay naglaho. Tumalim ang titig ni Dorgo at sinasabi nito na ano?
Pagkalipas ng ilang araw, sa isang lungsod sa labas ng Apple Kingdom. Sa labas ng bayan, makikita dito sila Victor at Damian na naglalakad sa labas. At makikita dito na humihikab si Damian at sinasabi nito na sa wakas, narating na nila ang Apple Kingdom. Sinasabi ni Victor na kalahating araw na lang ang natitira bago sila makauwi. Sa isip-isip ni Damian na pagkatapos niyang humiwalay sa hari ng mga mersenaryo, sinaliksik niya ang kaluluwa ni Slara. Ngunit gaya ng inaasahan, napigilan siya ng selyo na makakuha ng anuman. Sinasabi ni Victor na ilang oras na ang nakalipas mula nang magtipon ng buong angkan, kaya magkakaroon ng piging mamayang gabi. Sinasabi ni Damian na talaga ba? May nagsasabi sa kanya na hindi ito hahayaan ni Ama na matapos na lang ng ganoon-ganoon na lang. Sinasabi ni Victor na noong umalis siya para sa isang pagpapadala ng simbahan, nagalit siya ng higit pa kaysa noon. Pero dahil yun sa nag-aalala siya, di ba? Bukod pa riyan, tingnan niya ang lahat ng mga regalong dala nila pabalik. Napaisip si Damian at sinasabi nito na hindi pwede. Para mapakalma ang galit niya gamit ang mga regalo, kakailanganin niya ng mas maganda kaysa sa mga basurang regalong na ito. Halimbawa, isang bagay na karapat-dapat magtaas sa dangal ng kanilang angkan. May mga taong nag-uusap at tinatanong nila kung ngayong taon ba gaganapin ang Hellion Tournament. At batid ng mga tao na ano naman kung idaos ito. Ang lahat ng mga aristokratang kabilang sa mataas na antas ng lipunan sa bansang ito ay lampas na sa itinakdang edad at hindi na maaaring lumahok. Napalingon dito si Damian at sa isip-isip nito na ang Hellion Tournament. Ang Hellion Tournament. Isang paligsahang ginaganap sa imperyo ng Helios, na binabantayan ng pinakamahusay na eskrimador ng imperyo. Tuwing ika-4 na taon, nagtitipon-tipon ang mga kabalyero mula sa iba't ibang panig ng kontinente upang subukin ang kanilang mga kasanayan laban sa isa't isa. Ang mananalo ay makatatanggap ng malaking kayamanan at dakilang karangalan, para sa kanyang sarili at para sa kanyang bansa. May mga restriksyon sa edad batay sa dibisyon, at ang mga aristokrata ng Apple Kingdom ay lumampas na sa hangganan. Maganda naman ang mga gantimpala sa high-class division. Napatigil si Damian at napaisip, at bigla itong umiti, at sa isip-isip nito na yun lang. Ang susi sa pagpapalambot ng galit ni Ama. Sinasabi ni Damian na Victor, talagang kailangan niyang maghanda ng mas magandang regalo. Tinatanong ni Victor na kung ano pa ba ang iba bukod sa pagpapakasal niya. Nakangiting sinasabi ni Damian na pupunta sila sa Helios Empire. Tama yan. Isa lang yan sa mga paraan. Nang laki naman ang mga mata ni Victor sa gulat at sinasabi nito na ano. May sumisigaw at sinasabi nito na express carriage patungong Empire. Express carriage patungong Empire. Para sa sinumang patungo upang makita ang Hellion. Sinasabi ni Damian na tamang-tama ang timing. Tara na, Victor. Oy, gagamitin nila ang express. Sinasabi ng tao na nako, sir. Tara na agad. Napapaiyak naman si Victor at sinasabi nito na ganyan siya. Ang siraulong tanga. Hintayin niya sila, batang Panginoon. Sa ibang lugar. May nagsasalita at sinasabi nito na Demon Sword, kumusta na ang pag-unlad ng gumagamit? May sumagot at sinasabi nito na maayos ang kanyang pag-unlad at nakaabot na siya sa antas na high class. At batid nito na masyadong mabagal. Isang taon na ang nakalipas mula nang ibigay ang espada. Bakit kaya? Sinasabi ng isa na ang masyadong mabilis na pagsulong ay maaaring makatawag ng pansin ng iba. At batid ng isa na napakatanga ng dahilan na yan. Ang pagkumpleto sa Demon Sword ang pangunahing prioridad. Ang espada na yon ay ibinigay ng taong yun. Ang pagsipsip sa dugo at kaluluwa ng target ang paraan ng pag-unlad nito. Bukod pa rito, ang mga talento ng mga sinipsip na kaluluwa ay ipinagkakaloob sa gumagamit. Ang espada at ang may-ari nito. Isang Demon Sword na lumalakas kasabay ng may-ari. Walang talento ang kasalukuyang gumagamit.
Utang sa bagay na yon ang pagiging high class ng kanyang anak. At sinasabi ng isa na tama yan. Lagi siyang nagpapasalamat. At batid ng isang lalaki na ang kanyang hiling na makatagpo ang taong iyon ay itatakda bilang susunod na gantimpala sa misyon. Sa isip-isip nito na makikilala niya siya. At sinasabi nito na ibigay nila sa kanya ang kanilang mga utos. Tatapusin niya ang mga ito kahit nakapalit pa nito ang kanyang buhay. Sinasabi nito na sige, ang Hellion Tournament, magpaagos ng dugo sa pagdiriwang ng imperyo. Sinasabi ng lalaki na siguradong matatapos niya ito. Weapon Master. Sa ibang lugar. Sinasabi ni Damian na nakarating na sila sa Helios Empire. Sinasabi ni Victor na sa wakas, narito na sila. Nakangiting sinasabi ni Damian na ang tagal na din. Tinatanong ni Victor na kung madalas ba siyang bumibisita noong naglalakbay siya. Tumatawa at sinasabi ni Damian na oo. Teka lang. Dapat silang pumunta sa direksyong yun. Tara na. Sinasabi ni Victor na aayusin niya muna ang tutuluyan nila, tapos susunod siya sa kanya. Sinasabi ni Damian na sige. Magkita sila mamaya sa reception desk. Sa isip-isip ni Damian na nakakapanibago ang maglakad sa lungsod na ito. Ito ang daang winasak niya gamit ang sarili niyang mga kamay noon. Napapatanong si Damian kung ito na ba? May biglang tumawag kay Damian at sinasabi nito na hoy. Napatingin naman dito si Damian at nagtataka. At tinatawag siya nito sa kanyang pangalan. Nakilala naman ito ni Damian at ito si Michael. Nakangiting sinasabi ni Michael na nandito din pala siya. Alam niyang magkikita sila rito. Sobra siyang nasasabik. Sinasabi ni Damian na natutuwa rin siyang makita siya. Nakakatakot yun. Akala niya naging katulad na ng sa tatay niya ang katawan niya. Sinasabi ni Michael na gaano na ba katagal? Marami siyang narinig na mga chismis tungkol sa kanya kamakailan. Tinatanong ni Damian kung yun ba ang reception desk. Sinasabi ni Michael na hindi siya nagpakampante, gaya ng sinabi niya. Nagtrabaho siya ng mabuti, at ngayon ay kabilang na siya sa middle class. Sinasabi ni Damian na ganoon ba? Kahanga-hanga naman yan. Tinatanong ni Michael na kung anong problema. Bakit parang nawalan siya ng gana? Plano niya pa sanang hamanin siya ulit. Sinasabi ni Damian na hamanin siya. Ano ba ang sinasabi niya? Magkaiba sila ng dibisyon. Hindi naman makapaniwala si Michael at sinasabi nito na nasa high class na siya. Sinasabi ni Damian na tama siya. Nagtataka at sinasabi ni Michael na talagang low class ang antas niya kamakailan lang. Sinasabi ni Damian na pasensya na, pero nasa middle class na siya noon. Hindi pa din makapaniwala si Michael at sinasabi nito na ano. Napatingin naman ang mga paretes kay Damian at sinasabi nila na sandali, siya ba yung sikat na si Damian Haxon? Hindi ba't low class lang ang antas niya noon lang? Tinatanong ni Michael na kung paano tataas ang isang tao sa mga antas sa loob lamang ng ilang buwan. Sinasabi ni Damian na ginawa niya rin yan, di ba? Tumigil na siya sa pag-iingay at kumain na sila. May nagmamasid sa kanila, at bigla na lang itong nawala sa mga maraming tao. Araw ng paligsahan sa Hellion Arena. Sinasabi ni Victor na walang masterclass bracket ngayong taon. Sinasabi ni Damian na alam niya ba kung gaano kahirap makahanap ng isang masterclass. Ang average na edad ng mga taong umabot nito ay 65. Kaya naman karamihan sa mga tao ay umaabot na sa limitasyon sa edad bago pa sila makasali sa kompetisyon. Sinasabi ni Victor na ganoon pala, pero kung maglalaban ang mga halimaw na nasa middle class pataas, magiging ligtas kaya ang mga manunood. Sinasabi ni Damian na naglagay na ng mga protektibong harang ang mga salamangkero ng tore, kaya dapat ay ligtas na ito, maliban na lang kung ang kalaban ay nasa antas ng masterclass. Pumasok na si Michael sa arena. Michael Leon Bloom. Middle Class Division. Sinasabi ng tigapagsalita ng mga ginang at ginoo, magsisimula na ang King of Kings Tournament para sa middle class sa Hellion Competition. Simple lang ang mga patakaran.
100 kabalyero ang maglalaban-laban, at ang huling matitira ang siyang mananalo. Sa isip-isip ni Michael na 100 mandirigmang kabilang sa gitnang uri ang nagtipon-tipon mula sa iba't ibang bansa. Maaari kayang ang matinding kalaban na binanggit ni Damian ay narito. Sana nga. Binunot na ni Michael ang kanyang espada at pasugad na ito, at sinasabi nito na sa ganoong paraan, maipapakita niya kay Damian kung gaano na siya kalakas. Sumisigaw at sinasabi ng tigapagsalita na magsisimula na ang laban. Nagharap-harap na ang nasa middle class, at kanya-kanya na silang naghanap ng kanilang aatakehin. May liwanag na nagpagkita sa gitna ng arena, at ito pala si Michael at inatake nito ang mga kumpol ng mga middle class. Napatahimik naman dito si Damian sa pinakita nito, at gulat na sinasabi ni Victor na sa antas na ito, wala dapat makapapantay sa kanya sa hanay ng mga ordinaryong nasa middle class, di ba? Sinasabi ni Damian na oo, kung ordinaryo sila. May lumapit kay Michael at tinatanong nito kung siya ba si Michael Leon Blum. Siya si Rachel Reichthower. Sa hanay ng mga knight na kabilang sa middle class, nabalitaan niyang siya lang ang tanging makakapantay sa kanya. Pwede bang maging practice partner niya siya? Sinasabi ni Michael na Reichthower. Isang mataas na ranggong maharlika mula sa maalamat na angkan ng mga eskrimador. Pasugad na ito at sinasabi nito na ngayon, nakakatuwa ito. Sa waiting room ng tournament arena. Tinatanong ni Damian kung ayos lang ba siya? Sinasabi ni Michael na ayos lang siya. Gaya nga ng sinabi niya, napakalawak ng mundo. Iyon ang pangalawang halimaw na nakatagpo niya simula noong ikaw. Dapat tumama ang mga atake niya batay sa abot at sa uri ng kanilang mga sandata. Ngunit binalot niya ang kanyang sarili ng isang aura at hinarang ang lahat. Posible lang yan para sa mga nasa high class. Sa huli, wala siyang nagawa laban sa kanyang ganting atake at dumanas siya ng isang tiyak na pagkatalo. Sa isip-isip ni Damian na hindi na maiiwasan ang pagkatalo niya. Bukod sa pinakamahusay na master ng espada ng imperyo, ang kanyang kalaban ay kinilala bilang isa sa pinakamalalakas sa sangkatauhan noong nakaraang buhay niya. Kinilala siyang bilang Sword Empress. At ang kanyang natatanging pamamaraan, ito ay full plate aura. Talagang mapanganib siya habang binabalot niya ang kanyang katawan ng aura blade. Sinasabi ng tigapagsalita na tumayo ang lahat habang pumapasok ang emperador. Napatingin naman sila Damian, Victor at Michael, at lumabas na ang emperador at kumaway ito sa lahat ng mga tao. Sinasabi ni Damian na lumabas ang emperador mismo, dumating siya para manood, mukhang magsisimula na sa wakas ang totoong torneo. Naglabas ng spell ang mage na nasa likod ng emperador. Sinasabi ni Michael na oo, nagsimula na ngayon ang high class division. Sinasabi ni Victor na mula sa puntong ito, gagamitin na ang format ng torneo. Ang kampyon ay tatanggap ng personal na pagkilala mula sa emperador. Sinasabi ni Damian na sa tingin niya, dahil yan sa kakaunti ang mga challenger. Sinasabi ni Victor na batang Panginoon, sa takbo ng mga pangyayari, kailangan nilang mapanalunan ang kampyonato. Sinasabi ng dalawa na kaya niya yan. Sinasabi ni Damian na sigurado na yan. May isang lalaki na tinatanong nito ang kanyang sarili na kung ano ang kanyang gagawin. Sumali siya sa paligsahan gaya ng sinabi ni Ama, pero ang lalakas nilang lahat tingnan. At may mga sikat na tao ring kasama, di ba? Paano inaasahan ni Ama na mananalo siya sa kampyonato? Hindi, kailangan niya itong gawin. Para kay Ama at sa taong yun.